So, good day everyone. So, karon mag-present ko sa demonstration na ako sa akong Lab 10 and title session in cookies. So, dito sa part 1. So, first, dito sa session.php. Session start.php. So, first, kining session start.php kay purpose ani na file is maka-start siya PHP session tapos maka-store siya values sa sulod. So, nag-use ko direct session start para ma-initialize atong session. Next is, nag-store ta og two values nga username og role sa atong $underscore session. So, super global variable na siya. Tapos, pag gumana nag-store diha, nanatay username og role. So, ang session data nato is ma-store din siya sa atong server and makarun ta and maka-access ta across sa atong multiple pages. So, search na atong session.php. So, as you can see, na-store atong session, tapos na-upload ang value and yung roles na display sa atong page. Next is dito sa atong part 2, reading and destroying sessions. So, dito sa session read.php. So, kining file na ni is purpose niya kay maka-read siya og existing na session data. So, nag-use na direct session start na sad para ang session nato cannot be accessed without it. Next is null coalescing operator. So, prevents error ni siya if ang session is wala na set. Next is dito sa tong open nato ato ang session destroy.php. So, kanina file is purpose niya kay maka-remove siya mga sessions og all data tapos maka-end siya sa atong existing na mga sessions. So, use na sa direct session start ay session unset para ma-clear ang mga session variables nato. Session destroy para ma-fully terminate ang atuang session. So after nato ma-destroy atong session, ma-redirect ta sa ato ang start page. Okay na to. Destroy session destroy day session so wala. Next is part 3 ta, working with cookies. So, dito sa atong set cookie.php. So now, nag-move na sa ato ang set cookie.php. So, ang purpose ani is maka-store og data inside sa ato ang user browser. So, nag-set ta diri set cookie function para maka-set ta og expiration date time in 1 minute lang. So, next is dito sa ato ang read cookie.php. So, kining file na ni is maka-store siya og cookie value using kining cookie na super global. So, unlike sa sessions, ang cookies kay ma-stored na siya sa client side. So, next is dito sa delete cookie.php. So, kining file na niya is maka-delete siya cookie by setting its expiration date
og time pass value niya. So pag magsobra na dire, ma-delete na ang cookie. Next is part 4, security considerations. Next, this is atong security notes. So, kining file na ni nag-contain siya mga security notes written inside sa atong PHP comment block. So, na-explain siya why session regenerate ID is important and why is cookie should not store passwords, what CXS is, and the importance of the HP Polni and secure flags. So this concept maka-help siya og protect sa atong user data. So first is session regenerate ID, maka-prevent siya session fixation attacks. Next is cookie should not store password because they are client side. Third is XSS attacks can steal cookies via malicious scripts, and HTTP only flag prevents JavaScript from accessing cookies. Number 5 is secure flag ensures cookies are sent only over HTTPs. So, kana. Next is part 5. So, part 5 is basic login using sessions. So, itong login.php. So, now we move na sa atong login system. So, kining login.php, maka-display siya login form. So, if ang session is already exist na siya, ang user is automatically ma-redirect sa dashboard. So, ang form na niya ay naggamit siya post method para makasend siya data securely. Next is data sa open login process.php. So, kining login process.php nag-contain ni siya sa mag-process atong login form. So, nag-retrieve siya data sa username of password using post method. So, ang credentials ay check niya against sa mga hard-coded values na to. Hard-coded values kini. So, if ang login is successful, may regenerate ang session og ID for security and ma-store ang ato ang username sa sessions. Next is unsa if the remember me option is ma-check na to. So ang cookie is mag-last siya in last 7 days. Yan. Next is this sa atong part 6 dashboard. Sa atong dashboard. Open natin dashboard.php. So, kaning dashboard.php, contain siya protected page. So, if ang session kay wala siya nag-exist, ang username ma-redirect sa ato ang login page. If ang remember me cookies kay ga-exist, ang session kay ma-restored automatically. Next is ma-demonstrate ang persistent login feature na to. Next is diri sa to ang log and sa logout. So kini ang file na nag-handle siya logout. So gina-unset niya ang all session variables na to. Variables na po siya variables destroy, so ma-destroy ato ang sessions, ma-delete and ma-delete ang remainder sa remember me cookie. Tapos ma-redirect sa user back sa user na login page. So maka-ensure tag proper na clean up and security dire. So kanina folder nakasulod siya sa login module. So use ni siya sessions for authentication, cookies for persistent login. Ga-apply po siya og basic security practices. So if yun sa nato ni so direta try nato.
So, makalagin ta. So, copy na itong dashboard. Dapat ma-redirect na ta. Ano, kung i-log out na to, paste na to ato ang dashboard. So, magdiretso lang siya sa ato ang login page. So, kadura.